Magandang araw po, Ginoong Marvin Bartolome. Ngayon po ay i-discuss or i-report namin kung ano yung solar powered home. So, simulan po natin sa configuration or 3 configuration of solar powered home. Una na dyan ay yung grid type na tinatawag. So, a solar power system that is connected to the home and to the traditional electricity utility grid. Ibig sabihin, yung bahay mo, may gumagamit ka ng solar energy pero nakakonect pa rin siya sa kuryente ng utility company o yung grid. So, tulad yun ng Meralco, Celcor, Tneco, etc. So, parang may backup ka lagi. Parang siya, may dalawang source ka, solar sa umaga tapos grid kapag nagkulang. It does not include any storage battery. So wala siyang battery. Kaya hindi siya nag-iimbak ng energy. Kung ano lang yung na-produce niya, yun lang din yung ginagamit natin agad. So para lang siyang gamit ka agad, at the same time wala kang maiipon na energy. Sunod naman ay ang off-grid. It is completely disconnected from the electrical or electric power grid. Dito naman sa off-grid, totally independent yung ating system. Wala siyang connection sa utility company o kahit anong utility grid. Okay. So parang bahay, parang mga bahay sa bundok or probinsya na walang linya ng kuryente. Ganun siya nag-work, totally independent siya. It contains a large set of battery packs which stores energy during the day to be used at night or at times when sunlight is low. So may battery siya na nag-i-impact ng energy sa umaga para magamit natin sa gabi. Dito naman, may ipon ka ng kuryente para sa future na paggagamitan mo. Unlike sa may grid tied na kung ano lang yung na-produce, yun din yung magagamit niya. Pangatlo sa configuration ng solar powered home ay yung hybrid. It also connected to the traditional utility power which contains battery backup. So sa hybrid, combination na to ng grid tied at ng off grid. May connection ka sa grid tsaka may battery ka pa. So parang mayroon ka ditong savings which is yung battery. At the same time may backup ka pa which is yung grid. So additional of it enables the system to work when there is power interruption. So kahit brownout, meron kang kuryente dahil meron kang battery na siya nag-i-store ng energy. So yun yung tatlong configuration ng solar powered home. Maka-classify natin siya depende sa cost or depende sa gusto ng client na maging source ng energy na pagkukuhanan niya. So again, for the grid tied, explain lang natin siya na medyo detailed or konti as compare sa nauna nating explanation. So there is no battery backup pag sinabi natin grid tied. Alitin lang natin, wala talagang battery kaya hindi siya nag-iimbak ng energy. So during brownout, the system is also in shutdown state. So pag brownout, shutdown din yung system kapag may araw. Safety to para hindi rin mag-backfeed ng kuryente sa lineman. So yun yung kumbaga safety feature ng grid type. So when the solar array ratings matches the electric consumption, zero bill can be attained. So kapag sakto daw yung produce ng solar sa consumption mo, pwedeng maging zero yung bill mo na makonsume sa isang araw or pwedeng weekly, ganun. Depende sa mapoproduce ng solar. So, example, may 5 kilowatt hour na yung nagagamit mo per day. And then 5 kilowatt hour din yung napoproduce nung solar mo. So, wala kang babayaran kasi nga na-meet niya yung standard, na-meet niya yung ratings o yung bill, yung consumption. Kaya magsisiro yung mababayaran mo. So however, when exceeded, the system will be able to produce excess power which will be paid by the distribution utility. Sa part naman na to,
sabi diyan, kapag sobra daw yung energy, pwedeng ibalik to sa grid, tsaka babayaran ka. Sa pagkakaalam ko naman, mababayaran ka through net metering, or parang susukatin nila kung gaano yung maibabalik mo ng power sa grid. So ngayon, i-discuss naman natin yung grid tied solar system diagram, o yung basic, ito yung basic na diagram natin. So mapapansin natin, meron tayo diyang solar panel, utility grid, inverter, yung meter, electric box, and of course yung sun na siyang nagpo-provide ng ating pinakang energy. So sa solar panel, siya yung nagre-receive ng energy na pinoproduce nung sun. Dinadala ngayon siya dun sa inverter na siya nagko-convert ng DC to AC. And yung utility grid naman, connected din siya sa mismong house. Kumbaga, gaya ng sabi ko, kapag naka-hybrid ka or naka-grid tied ka, connected ka pa rin sa utility grid. So si utility grid puproduce pa rin siya ng kuryente sa consumer once na hindi nakakapag-produce ng maayos si solar panel. So yun, kung hindi nag-charge ng maayos yung battery, kung maulap, yun, si utility grid yung bahala dun. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung parts and functions ng isang grid type. So una, yung solar panel. Solar cell produce around half a volt. So maliit lang yung output ng isang solar cell, kaya pinagsasama-sama sila para mas lumakas yung power. So small solar panels, 150 watts or below, are rated 12 volts, while larger solar panels are 24 volts. So bali nakadepende sa size. Kung mas malaki yung panel, mas mataas yung voltage. So if a 12 volt solar panel produces around 14 to 18 volts when put under load, it allows to charge up to 12 volts battery. So kapag ginagamit, tumataas yung voltage para maging effective yung charging. So mas relevant ito sa hybrid at off-grid systems. When it is not under load, the voltage readings will be up to 26 volts. This is normal in an open circuit. So kapag wala naman siyang load niya, 'di ba? Halimbawa, mas mataas yung voltage reading kapag walang load na nakakabit sa kanya. So normal lang ito at walang dapat ikabahala. Okay, for the solar panel connections, the output of a solar array is computed much like a battery. So ang output daw ng solar panels ay parang battery rin. Kumbaga, may voltage, may current na pinagsasama para makuha yung total power, which is yung formula nga niya, kung alam natin yung formula ng power, which is yung volts times current. So kung paano natin siya kino-compute, kagaya lang din ng battery. Ganun din sa solar panels. Series connections increases the voltage while current remains the same. So whereas in parallel, it is vice versa. So ito, pinag-uusapan to sa circuits eh. So kumbaga natatopic to sa circuits. So sabi, kapag daw series connection, tumataas yung voltage pero same lang yung current. So kapag parallel connection naman, tumataas naman yung current pero same lang yung voltage. So example, sa series, parang magkakadugtong na battery yan. Lumalakas yung voltage. So kapag sa parallel naman, parang marami siyang daanan. So mas tumataas or lumalakas yung flow ng current. So simple comparison, kumbaga series, malakas yung voltage or palakas yung voltage. Sa parallel naman, mas madami yung current. So when multiple panels are connected together, the power increases regardless whether in series or in parallel. So kahit anong connection, either series or parallel, basta
dinagdagan mo yung number of panels, tataas din yung total power output. So example, mas maraming panels, mas marami yung energy na napoproduce. Kaya mas kaya mong power or magpagana ng appliances sa bahay. So overall, importante na maintindihan natin kung ano yung mga types ng solar systems, kundi pati kung paano kinoconnect yung solar panels. Kasi dito nakadepende kung gaano kalakas yung magiging output niya at saka gaano ka-efficient yung system. So sa litrato naman ito, pansinin, pinapakita lang dito kung paano kinoconnect yung solar panels. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, yung series, yung parallel, tsaka yung combination o yung series parallel na tinatawag. So for the PV panels in series, kapag naka-series daw yung panels natin, so magkakadugtong yung panels, positive to negative. Tumataas yung voltage natin dito kapag series. Pero yung current natin is same lang. So example, kung meron kang 12 volts sa bawat panel mo at meron kang 3 panels, let's say 3. So tatlong 12 volts is pagpa-plus-plusin mo lang or pag-add mo lang para makuha mo yung total voltage, which is 36 volts. So sa series, siya yung palakas yung voltage kapag series connection. Kung gusto mo naman ng PV panels na nakaparallel, ito, ganito ang magiging construction niya. So pinagsasama-sama dito yung positive sa positive and then negative sa negative. So same lang yung voltage dito pero tumataas naman yung current kung gusto mo na mas mataas yung current. Example, meron kang nakaparallel na 3 panels and then makukuha mo yung total current niya kapag pinag-add mo yung each current na napoproduce ng bawat panels. So let's say may 10 ampere ka sa bawat isang panel mo, so total of 30 ampere. So yun, sa parallel dito pagpapataas naman ng current or pagpaparami ng current. So kapag PV panels naman in series parallel, combination siya ng dalawa. Tumataas yung voltage tsaka yung current. Mas flexible to tsaka mas powerful. Ginagamit ito sa mga bahay na kailangan ng mas malalaking power output. So yun yung important na malaman natin kung paano nagwo-work yung series and parallel. Also yung series parallel connection. Dito naman makikita natin yung actual na itsura ng bawat solar panels. So para maging familiarize din tayo kung ano nga ba yung na-encounter o nakikita natin, kung ano yung tawag sa nakikita nating mga panels. So for the black, siya yung monocrystalline. Ito yung pinaka-common sa mga modern houses dahil mataas yung efficiency na nabibigay niya. So example, madalas ito yung ginagamit sa mga residential solar. So for the color blue, which is yung polycrystalline, ito medyo mas mura to. Pero hindi siya kasing efficient. Gawa ng mas mura siya compare sa monocrystalline. So good for budget friendly installations. For the thin film o yung flexible, manipis siya, tsaka pwede siyang mabend. So ginagamit to minsan sa mga portable devices or unusual surface para pwede mo siyang i-bend or i-customize para mag-fit sa mga uneven na surface. So for the comparison, si monocrystalline, best performance, medyo cozy or medyo pricey. Si polycrystalline, balance lang siya. And si thin film, flexible pero less power. Okay, so for the types of solar panels, ito naman yung mga table. So sa slide na to, nagpapakita siya ng comparison ng 3 klase ng solar panels, which is yung monocrystalline, polycrystalline at yung thin film. So dito dinidefine lang natin kung ano yung classification, yung factor niya. For the silicon arrangement, monocrystalline isang buo at pure na silicon kaya mas efficient.
Si polycrystalline, pinagdudugtong-dugtong niya yung silicon fragments. While si thin film, hindi siya crystalline. So mas simple at mas simple yung pagkakakonstruct or yung structure niya. For the cost, si monocrystalline yung pinakamahal, polycrystalline naman yung mas mura, at yung pinakamura si thin film. And sa appearance, gaya ng sabi ko kanina, si mono, siya yung black, si poly, siya yung blue. And yung thin film, parang shiny siya o yung flexible. And sa efficiency, pinaka-efficient dyan si monocrystalline. So balance lang si polycrystalline, and pinakamababa si thin film. And for the lifespan, monocrystalline can last up to 25 to 40 years, while si polycrystalline is 20 to 35 years, and si thin film ay pinakamababa or pinakamaiksi sa kanila na umaabot lang ng 10 to 20 years. Dito tayo sa inverter. Ano nga ba inverter? Convert DC output of the solar panel into AC. So, ang primary function ng inverter ay baguhin ang kuryente na galing sa ating mga solar panels. Ang kuryenteng nanggagaling sa panel ay direct current. Pero ang karamihan sa mga appliances natin sa bahay, tulad ng TV, ref at electric fan, ay gumagamit ng alternating current or AC. Kaya kailangan natin ng inverter para maging stable o usable ang energy na na-harvest natin. So, dito naman tayo sa second bullet. It matches the voltage within the house that is coming from the grid. So, yung ibig sabihin na to, hindi lang basta conversion ang ginagawa nito. Sinisigurado rin ng inverter na ang voltahe at frequency ng kuryenteng inilalabas nito ay tugma o match sa kuryenteng galing sa grid o yung power lines ng kumpanya ng kuryente. Mahalaga ito para hindi masira ang ating mga appliances at para maging safe at stable ang daloy ng kuryente sa loob ng bahay. May tatlong types tayo ng inverter. Ang una is ang central inverter, microinverter, at grid-type inverter. Unahin na natin ang central inverter. So, ano nga ba central inverter? Ideal for large unshaded residential roof. Ang central inverter ay pinaka-epektibo kapag malawak ang bubong at walang harang o yung tinatawag na shade. Dahil sa lahat ng solar panel ay nakakonekta sa isang main inverter, kailangan sabay-sabay silang nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw para maging optimal ang performance ng buong system. Then, second bullet is upper-lower hardware cost but require ample space for installation and lock panel level. So, ibig sabihin, mas tipid ito pagdating sa presyo ng hardware. Dahil isang malaking unit lang ang bibilhin mo halip na marami. Pero dahil malaki ang unit na ito, kailangan mo ng sapat na space sa bahay para sa pag-install. Then, take note na ang lock of panel level, control ito. Ibig sabihin, kapag ang isang panel ay tinamaan ng shade o humina ang output, nadadamay ang performance ng lahat ng panel na naka-string dito. Dahil hindi sila pwedeng i-monitor o i-optimize ng paisa-isa. So, dito naman tayo sa microinverter. Provide a high voltage alternating current. So, ibig sabihin, ang microinverter ay kinakabit sa bawat solar panel mismo. Agad nitong ginagawang high voltage alternating current or AC ang kuryente mula sa panel bago pa man ito bumaba papunta sa bahay. Dahil dito, mas efficient ang pagtakbo ng kuryente dahil nababawasan ang energy loss na madalas nangyayari sa mababang DC cables. Use only with the grid-tied system
and are not suitable for system with the battery backup. So, idinisenyo ang mga ito para sa grid tie system o yung mga solar setup na nakakonekta sa main power grid. Ibig sabihin, hindi sila ideal o hindi sila compatible para sa mga system na may battery backup kapag nawala ng kuryente sa grid. Automatic din namamatay ang microinverter para sa safety, kaya hindi mo magagamit ang kuryente kahit may araw kung wala kang specific na setup para sa battery. Dito tayo sa pangatlong type ng inverter, the grid tie inverter. Automatically shut down the system when there is power interruption. So, ang ibig sabihin, ang pinaka-importanting safety feature ng grid tie inverter ay ang kakayahan nitong mag-automatic shutdown. Kapag nagkaroon ng blackout o power interruption sa main grid, ginagawa ito para sa kaligtasan ng mga line workers na nag-aayos ng kuryente sa labas. Sinisiguro nito na walang kuryenteng dadaloy mula sa iyong solar panel pabalik sa linya habang may ginagawang repair. Ibig sabihin, kahit maaraw, hindi gagana ang iyong solar system kapag walang kuryente mula sa grid. Dito naman tayo sa pure sine wave inverter. They are usually needed if you're going to be tied to the grid. So, kailangan ang ganitong uri ng inverter kung ang iyong solar system ay nakakonekta sa main power grid. Sinusiguro nito na ang kuryenteng ibinibigay mo ay kapareho ng kalidad ng kuryenteng nanggagaling sa grid. It is for sensitive equipment and appliances with AC motors. So, mainam ito para sa mga masiselang electronic device at mga appliances na gumagamit ng AC motors. Dahil smooth ang daloy ng kuryente, hindi mabilis uminit o masira ang mga kagamitan gaya ng laptops, microwave, o rep. Then, dito naman sa third bullet, capable of the producing cleaner, smoother, quieter, and more reliable electricity. So, ang output nito ay mas malinis at mas smooth kumpara sa ibang inverter. Dahil dito, mas tahimik ang pagtakbo ng mga appliances at mas maaasahan ang supply ng kuryente nang walang interference. Then dito naman sa pang-apat na bullet, Renogy sells a range of pure sine wave inverters of varying capacities. So, ibig sabihin, ng isang halimbawa ng brand ay ang Renogy na nag-aalok ng iba't ibang model ng pure sine wave inverters na may iba't ibang kapasidad depende sa laki ng pangangailangan mo sa kuryente. Naman tayo sa modified sine wave inverter. The polarity abruptly switches from the positive to negative. Sa sine wave pattern na ito, hindi smooth ang pagbabago ng kuryente mula sa positive patungo negative. Biglaang ang pag-abrobe ang switch nito, kaya hindi ito kasing linis ng kuryenteng nakukuha natin sa normal na saksakan o sa grid. It has a stair-step square pattern where the polarity is flipped back and forth. Kung titignan natin ang waveform na ito, mukha itong mga baitang na hagdan o stair-step na formang square sa halip na kurbada. Pabalik-balik lang na pinikpit ang polarity nito, kaya nagkakaroon ng mga pakanto sa paggalaw ng mga kuryente. It produces a hum sound and can negatively affect sensitive equipment. Dahil sa hindi pantay na daloy ng kuryente, madalas makarinig ng humming sound o ugong sa mga appliances na nakasaksak dito. Bukod sa ingay, maaari itong magdulot ng overheating o pagkasira sa mga masiselang gadget.
Dahil hindi nila kayang i-process ng maayos ang ganitong klaseng waveform, kaya nagkakaroon ng overheating. The only advantage is that this is much cheaper. Ang tanging dahilan kung bakit ginagamit pa rin ito ay dahil sa presyo. Kumpara sa pure sine wave inverter, mas simple ang internal components nito. Kaya mas hamak na mas mura ang pagbili at pag-manufacture sa ganitong uri ng inverters. Dito naman, pinapakita ang pure sine wave versus modified sine wave. Unahin natin yung pure sine wave. Makikita sa graph ang pure sine wave na ang kulay niya is yung asul, na may swabe at tuloy-tuloy na kurbada, o makikita nyo dyan is yung smooth curve. Ito ay dumaan sa 0 volts hanggang sa peak na 120 volts at pababa sa negative 120 volts sa loob ng bawat cycle. Ang ganitong waveform ay eksaktong kopya ng kuryente galing sa mga power plant, kaya ito ay clean at smooth para sa mga masiselang appliances. Dito naman sa modified sine wave, o ang kulay orange na linya naman ang nagpapakita ng modified sine wave. Mapapansin na sa halip na kurbada, ito ay binubuo ng mga stair step o formang hagdan na pa-square. Dahil sa pakanto o biglaang pagtalon ng voltage, approve or yung switching, hindi ito kasing pino ng pure sine waves na nagiging sanhi kung bakit may naririnig na humming sound sa ilang gadgets. Then yung frequency at timing naman dyan sa graph, ipinapakita rin sa graph ang measurement na 1/60 seconds para sa isang buong cycle. Ibig sabihin, ang kuryente ay binubuo ng 60 cycle sa loob ng isang segundo o 60 Hz na siyang standard frequency para sa ating electrical system. So, pansinin nyo, napakabilis nun. Sa isang segundo, merong 16 ikot doon sa system. Ganong kabilis yung... Dito naman, pag-uusapan natin yung DC circuit breaker at yung AC circuit breaker. So, unahin na natin sa DC circuit breaker, also called the PB disconnect. Ang DC circuit breaker ay kilala rin na tawag na PB o photovoltaic disconnect. Ito ang nagsisilbing main switch para putulin ang connection ng kuryente mula sa inyong solar panel. Mahalaga ito para kung may kailangang ayusin o i-maintain na system para masiguradong walang kuryenteng dumadaloy habang gumagawa. Second bullet naman are placed between the solar panel and the inverter, or in some cases built into the inverter. Matatagpuan ang device na ito sa gitna ng mga solar panel at ng inverter. Sa ibang mga modernong setup, may mga inverter na built-in na o nasa loob na mismo ng DC breaker na ito para mas compact ang installation. Act as an overcurrent protective device. Ang pangunahing trabaho nito ay protection, o nagsisilbi itong overcurrent protective device na automatic na pumuputok o nag-o-off kapag nakaramdam ito ng sobrang taas na kuryente o yung current surge o short circuit. Pinipigilan nito ang pagkasira ng inverter at ang panganib ng sunog dahil sa overloading ng DC cables. So number 4 naman, yung AC circuit breaker placed after the inverter. So ibig sabihin, kung ang DC breaker ay nasa pagitan ng panel at inverter,
Ang AC circuit breaker naman ay matatagpuan pagkatapos ng inverter. Ito ang huling checkpoint o bago dumiretso ang kuryente sa main electrical panel ng iyong bahay o sa mga bahagi ng appliances. Also acts as an overcurrent protective device. Katulad ng DC breaker, protection din ang silbi nito. Binabantayan nito ang daloy ng alternating current o AC kapag nagkakaroon ng overload o short circuit sa loob ng bahay. Automatic itong papatak or trip para hindi madamay at masira ang inverter. Capable trip when somebody touches a live wire. So, isa itong mahalagang safety feature kapag may aksidenteng nakahawak sa live wire o nagkaroon ng ground. Ang breaker na ito ay mabilis na nagtitrip o namamatay. So, malaki ang tulong nito para maiwasan ang nakamamatay na electric shock o pagkakuryente. Serve as a manual switch. So, bukod sa pagiging automatic safety device, ginagamit din ito na manual switch. Kung gusto mong patayin ang supply ng solar panel o solar power sa iyong bahay para sa maintenance o emergency, maaari mo itong i-off ng manual. So, ano nga ba yung pinapakita sa figure na to? AC circuit breaker or RCB composition. Pinapakita sa figure kung paano nabubuo ang isang advanced safety device sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang mahalagang protection. So, unahin natin sa miniature circuit breaker or yung MCB. Ito ang unang bahagi or responsible sa pagbabantay laban sa overcurrent at short circuit. Kapag sumobra ang load ng kuryente o pagkakaroon ng dikitang wire, ang MCB ang automatic na papatak. Then yung residual current device or RCD, ito naman ang bahagi na nakafocus sa safety ng tao at pag-detect ng leakage current. Binabantayan nito kung may current o tumatagas gaya ng kapag may kuryente o may sirang insulation at kaagad itong pumuputok para maiwasan ang electric shock. So, pag pinagsama yung dalawa, yung residual current breaker with overcurrent protection or yung RCBO, kapag pinagsama ang MCB at RCB, ang resulta ay RCBO. Ito ay isang all-in-one device na nagbibigay ng kompletong protection. Binabantayan nito ang equipment laban sa overload at pinoprotektahan din nito ang mga tao sa pagkakuryente o yung may mga nagaground. Sa madaling salita, ang figure ay nagpapaliwanag ng isang modernong AC circuit breaker o setup na hindi lang basta switch, kundi kombinasyon ng protection para sa gamit at protection para sa safety ng tao. Dito naman tayo sa number 5, DC Surge Protection Device or yung SPD. Placed parallel to the DC-BC. Ang DC Surge Protection Device or the SPD ay kinakabit ng parallel sa ating DC circuit breaker. Ibig sabihin, nakabantay ito sa linya ng kuryente mula sa solar panel para sumalo ng anumang biglaang taas ng voltahe bago pa ito makarating sa ibang parts ng system. Protection. The system form voltage transient primarily caused by lightning that may lead to catastrophic component damage leading to the system failure. Ang pangunahing trabaho nito ay protektahan ang buong solar setup laban sa voltage transient o yung mga biglaang pagsipa ng voltahe. Kadalasan, ang sanhi nito ay ang pagtama ng kidlat o yung lightning strike
sa malapit o mismo sa system. Kung wala itong protection, ang matinding voltahe mula sa kidlat ay maaaring magdulot ng malubhang pagkasira sa mga masiselang pyesa, katulad ng catastrophic component damage, na hahantong sa tuluyang pagkasira o paghinto ng inyong buong solar system. Naman sa number 6, AC Surge Protection Device or yung SPD. Placed parallel to AC to CB. Katulad ng DC version nito, ang AC Surge Protection Device ay kinakabit ng parallel sa AC circuit breaker. Inilalagay ito sa parting ito ng system para masiguradong may sasalo sa anumang surge bago pa ito makarating sa main electrical board ng bahay. Also serve as a protection against transient voltage, but this time on the AC side of the PV system. Ang function nito ay kapareho lang rin ng DC SPD. Ang magbigay ng protection laban sa transient voltage o bigla ang pagtaas ng voltage. Ang pinagkaiba lang ay binabantayan nito ang AC side o ang kuryenteng lumalabas na mula sa inverter. Pinoprotektahan nito ang system laban sa surge na maaaring manggaling sa labas o mula sa kidlat na tumatama sa linya ng kuryente dahil mas safe ang iyong inverter at iba pang appliances laban sa mga hindi inaasahang electrical spike. And so number 7 ay ang time delay switch. Ang time delay switch ay tinatawag ding power on delay. Isa itong device na ginagamit para may delay o mapatagal muna ang pag-on ng isang electronic device bago ito tuluyang mag-operate. Ibig sabihin, hindi agad bubukas ang device kapag may kuryente na, kundi maghihintay muna ito ng ilang segundo o minuto, depende sa nakaset na time interval. Mahalaga ang time delay switch lalo na kapag may brownout. Halimbawa, kapag biglang bumalik ang kuryente pagkatapos ng brownout, minsan mataas o unstable pa ang voltage. Kapag agad na umandar ang appliances o machine, possible itong masira dahil sa sudden surge ng kuryente. Dito pumapasok ang delay switch. Dahil nagbibigay ito ng sapat na oras para maging stable muna ang power supply bago paandarin ang device. Karaniwan itong ginagamit sa mga refrigerator, air conditioner, water pump at industrial machines. Halimbawa sa aircon, hindi agad mag-on ang compressor pagkatapos bumalik ng kuryente para maiwasan ang overloading at pagkasira ng motor. Ang pangunahing purpose nito ay ang protection at safety. Nakakatulong ito para mapahaba ang buhay ng appliances at maiwasan ng electrical damage. Bukod doon, nakakatulong din ito sa mas maayos at controlled na operation ng electrical system. Sa madaling salita, ang time delay switch ay isang importanteng electrical device na nagde-delay ng pag-on ng appliances o equipment para maprotektahan ito laban sa unstable power supply, lalo na tuwing may brownout o power interruption. And next, number 8, the programmable time switch. Ito ay isang hassle-free switch na kayang mag-automatic on at off ng mga solar power system o anumang electrical device based sa oras na gusto ng user. Sa halip na mano-manong buksan o patayin ng system araw-araw, automatic na itong gagana ayon sa nakaprogram na schedule. Halimbawa, pwedeng iset ng user na mag-on ang solar system or ilaw tuwing 6 ng umaga at mag-off naman ito tuwing 6 ng gabi. Dahil dito, mas convenient
at mas energy efficient ang paggamit ng electrical devices. Karaniwan itong ginagamit sa solar power system at outdoor light, kagaya at sa water pump, sa signage, at iba pang appliances na kailangan may regular na operation schedule. Sa solar system, nakakatulong ito para makontrol kung kailan gagamitin ang solar power at kailan naman kukuha ng supply mula sa grid. Isa sa mga pinakamalaking advantage ng programmable timer switch ay ang pagtitipid sa kuryente. Dahil nakaschedule ang operation, hindi masasayang ang energy sa mga appliances na naiwan naka-on. Nakakatulong din ito sa pag-iwas sa overuse ng equipment. Madali rin itong gamitin dahil karamihan sa mga programmable timer switch ay may digital display at madaling i-program. Ang ibang modern version ay may daily at weekly schedule picture. Sa kabuuan, ang programmable timer switch ay isang smart at convenience device na nagbibigay ng automatic control sa electrical system. Nakakatulong ito sa energy saving, convenience, at mas efficient na paggamit ng solar power at iba pang appliances. Sa net metering naman, ang net metering ay isang system na nagbibigay daan sa mga customer ng distribution utilities o DUs na mag-install ng sariling renewable energy facility tulad ng solar power system na hindi lalagpas sa 100 kilowatts capacity. Sa pamamagitan nito, pwedeng makagawa ng sariling kuryente ang mga consumer para sa sarili nilang paggamit. At kapag mas marami ang energy na napoproduce ng solar panels kaysa sa mga ginagamit ng bahay o establishment, ang excess energy ay papadala pabalik sa grid. Kapalit nito, nakakakuha ang customer ng peso credit mula sa DU. Dahil dito, nababawasan ang binabayarang electric bill. Naging available ang net metering sa Pilipinas noong July 24, 2013. Available lamang ito sa mga on-grid distribution system o mga lugar na konektado sa utility grid. Malaking benepisyo ang net metering dahil nakakatipid na sa kuryente. Kumikita pa mula sa excess electricity. Nakakatulong din ito sa environment dahil hinihikayat nito ang paggamit ng renewable energy imbis na fossil fuel. Para ma-monitor ang excess energy na pinapadala sa grid ay gumagamit ang DUs ng meters tulad ng bidirectional meter o dalawang undirectional meter. Ito ang sumusuka sa electricity na ginagamit at ipinapadala pabalik sa grid. Hindi lahat ay automatic na qualified sa net metering. Ang mga gustong sumali ay dapat may magandang credit standing sa pagbabayad ng electric bills sa kanilang DU. Sa kabuuan, ang net metering ay isang malaking tulong sa consumer dahil nagbibigay ito ng savings at additional credit at suporta sa paggamit ng clean energy. Dito naman tayo sa mga sa net metering, yung mga madalas tinatanong about sa net metering. So number 1 is, what is net metering? Ang net metering ay isang program kung saan pinapayagan ng mga customer ng distribution utilities na mag-install ng sariling renewable energy facility tulad ng solar panels na hindi lalagpas sa 100 kilowatts capacity. Ang generated electricity ay ginagamit para sa sariling consumption ng customer. At kapag may sobrang generated energy, ito ay ipinapadala sa utility grid na nagiging credits na makababawas sa electric bills. Dahil dito ay mas nagiging practical at beneficial ang paggamit ng solar power system. And number 2 is
Is net metering already available in the Philippines? Yes, ang net metering ay naging effective or napatupad sa Pilipinas noong July 24, 2013. Available ito sa mga consumer na konektado sa on-grid distribution system. Ibig sabihin, kung ang bahay o establishment ay connected sa utility grid at qualified ang kanilang solar system, maaari silang mag-apply para sa net metering program. And dito naman sa question number 3. What benefit will I get if I go into net metering? Dito, ang pangunahing benefits ng net metering ay mas mababang electric bills dahil ginagamit mo ang sariling generated solar energy, mas kakaunti ang electricity na binibili mo mula sa distribution utility. Bukod doon, kung may excess electricity na na-export sa grid, ay makakatanggap ka ng peso credits na makakadagdag sa iyong savings at makakabawas sa iyong electric bills. And sa question number 4 is, how will my DU monitor the excess energy that my grid-tied setup is exporting toward the grids? Dito, minomonitor ng distribution utility ang exported energy gamit ang meters. Maaaring gumamit ng dalawang unidirectional meters o isang bidirectional meters. Ang bidirectional meters ay kayang sukatin ng parehong imported at exported na electricity. Minsan, nag-i-install din ng third meter, depende sa system requirement. And so number 5 is, who are qualified to participate in the net metering program? Ang mga qualified para sumali sa net metering program ay ang mga customer o consumer na may magandang record sa pagbabayad ng electric bill sa kanilang distribution utility. Sila ay tinatawag na qualified end user. Kailangan din pumasa ang kanilang solar installment sa standard requirement ng DU bago sila ma-approvean. At dito naman tayo. Ano nga ba ang consequence of not applying for net metering? Kapag ang isang solar power system ay naka-install pero hindi nag-apply sa net metering, anumang excess energy na mapupunta sa grid ay maaaring mabill pabalik sa customer. Sa halip na makatanggap ng credits para sa excess electricity, possible pang magkaroon ng dagdag bayarin dahil hindi officially registered ang system sa distribution utility. Bukod dito ay maaari ring magkaroon ng issue sa safety at legal compliance dahil ang grid connection ay kailangang aprobado at inspected ng distribution utility. Kapag walang approval ay posibleng magkaroon ng penalties o disconnection. Kaya mahalagang mag-apply ng maayos para masiguradong legal at safe at beneficial ang paggamit ng solar power system. At dito naman tayo sa another question. Sabi doon ay, is there any way beside net metering that a customer having solar power system producing excess energy during the day and yet will not pay for it? Yes. Maaari itong ma-achieve gamit ang inverter with limiter. Ang inverter with limiter ay ang kakayahang limitahan ng power na inilalabas ng solar power system para hindi magkaroon ng excess energy na mapunta sa grid. Sa system na ito, ang solar energy na pinoproduce ay sapat lamang para sa current consumption ng bahay o establishment. Kapag sobra na ang production, automatic na nililimitahan ng inverter ang output. Maganda itong option para sa mga customer na ayaw muna mag-apply sa net metering pero gusto pa ring maiwasan ang
pag-feed ng excess energy sa utility grid. Sa kabuuan, ang inverter with limiter ay isang alternative na solusyon para makontrol ang excess solar energy at maiwasan ang additional charge o complication sa utility connection. Now, let's talk about circuit connections. Ang circuit connection ay mahalaga sa electrical systems dahil dito dumadaloy ang kuryente mula sa power source papunta sa iba't ibang components tulad ng ilaw, resistor, at switch. Sa tamang pagkakakonect ng mga to, nakokontrol natin ang flow ng kuryente para magamit sa iba't ibang application. Importante rin na maintindihan ito para masigurado ang safety at maayos na performance ng mga electrical devices. Sa report na to, ipapaliwanag ko ang iba't ibang uri ng circuit connections at kung paano sila gumagana. Ang ipinapakita sa slide ay isang grid-tied circuit. Ibig sabihin, ang solar power system ay connected directly sa main electrical grid. Dito sa kaliwa, makikita ang solar panels. Sila ang kumukuha ng energy mula sa araw at kino-convert ito into DC electricity. Pagkatapos, dumadaan ito sa protection devices tulad ng circuit breaker at surge protection para masigurado ang safety ng system. Next, pupunta ang kuryente sa inverter, yung blue na device. Ang trabaho ng inverter ay i-convert ang DC into AC kasi AC ang ginagamit sa bahay at sa grid. Pagkatapos ma-convert, yung kuryente ay pwedeng gamitin agad sa bahay. Kapag may sobra, ibinabalik ito sa electric grid, kaya nakakatulong ito sa pagbawas ng electric bill. At kung kulang naman ang power galing sa solar, automatic na kukuha ng supply mula sa grid. Sa madaling salita, ang grid-tied system ay efficient kasi gumagamit ka ng solar energy pero may backup ka pa rin mula sa grid. This slide shows the recommended AC wiring for maximum safety in a solar or AC electrical setup. The purpose of this wiring design is to protect both the appliances and the users from electrical hazards like overload, short circuit, and power surge. Starting from the left side, ito po yung power source or inverter na nagsusupply ng electricity. The current then passes through the timer which controls the schedule or operation time of the system para makatipid din sa kuryente at maiwasan ang overuse. Next is the protective devices. Meron tayong circuit breaker na automatic na nagpuputol ng power kapag may overload or short circuit. Kasama rin dito ang SPD or Surge Protection Device na nagpo-protect laban sa sudden voltage spikes tulad ng kidlat o unstable power supply. After that, the wiring goes to the AC distribution unit or panel board, which distributes electricity safely papunta sa iba't ibang appliances or loads inside the house. Makikita rin natin ang grounding wire sa ibaba. Napakahalaga ng grounding because it directs excess electricity safely to the ground para maiwasan ang electric shock. Overall, this wiring setup is recommended because it ensures safety, proper protection, and efficient distribution of electrical. Now, this slide shows the wiring diagram of a panel board or breaker panel. This diagram helps us understand how electricity is distributed safely throughout the house. Starting from the top, the power coming from the electric meter enters the main breaker. The main breaker serves as the primary safety switch that can disconnect the entire power supply during emergencies or maintenance. Next, the electricity is distributed to different circuit breakers. Each breaker controls a specific circuit such as lighting outlets, kitchen appliances, or air conditioning units. Kapag nagkaroon ng overload or short circuit sa isang area, yung specific breaker lang ang magtitrip instead of shutting down the whole system.
Makikita rin dito ang hot wire, neutral wire, at ground wire. The hot wire carries the electrical current, the neutral wire returns the current back to the source, while the ground wire provides protection against electric shock by directing excess current safely to the ground. The panel board on the right side is the actual appearance of the breaker panel used in residential electrical system. Overall, this wiring diagram is important because it shows the proper arrangement of wires and breakers to ensure safe, organized, and efficient electrical distribution. Now, this slide shows the overall circuit connection of the system. Dito natin makikita kung paano dumadaloy ang electrical power from the solar panel hanggang sa household loads. Starting from the left side, the solar panel collects sunlight and converts it into DC or direct current electricity. The generated power then passes through the DC SPD or surge protection device, which protects the system from voltage surges or lightning. Next is the DC circuit breaker or the DCCB. Ito naman ang nagsisilbing protection against overload and short circuit on the DC side of the system. After that, the power enters the inverter. The inverter is very important because it converts DC power into AC power, which is the type of electricity used by most household appliances. On the AC output side, the electricity passes through the TDS, AC SPD, and RCBO. The AC SPD protects against power surges, while the RCBO provides protection from overload, short circuit, and electric shock. Then the electricity goes to the panel board, where it is distributed to different circuits inside the house, such as lights, outlets, and appliances. Now, let's talk about wire sizing. Wire sizing is the process of selecting the correct size of electrical wire based on the amount of current or load it will carry. Importante to because using the wrong wire size can cause overheating, voltage drop, or even electrical fire. Kapag tama ang wire size, may safe, efficient, at reliable ang electrical system. This slide shows one of the common wire types, which is TW or thermoplastic wire. This type of wire is commonly used in residential electrical installations. It is moisture resistant and flame retardant, meaning kaya nitong makatiis sa konting moisture at nakakatulong maiwasan ang mabilis na pagkalat ng apoy. Because of these properties, TW wire is considered safe and reliable for general wiring application. Next is the THW or thermoplastic heat-resistant wire. Compared to ordinary TW wire, ang THW ay mas kayang tiisin ang mataas na temperature. It is also moisture resistant and flame retardant, making it safer and more durable for electrical installations. Commonly, ito ang ginagamit sa residential and commercial wiring because of its better heat resistance and reliability. Next is THHN or thermoplastic high heat resistant nylon coated wire. This type of wire has a nylon coating that gives extra protection and durability. It is designed for high temperature applications and is suitable for both dry and damp locations. Dahil sa magandang insulation at heat resistance nito, commonly ginagamit ang THHN wire sa residential, commercial, at industrial electrical wiring. Next is THHN or THWN2 wire. Ang THWN ay similar sa THHN pero ang kaibahan nito ay water resistant ito kaya suitable gamitin kahit sa wet environments. The THWN wire can handle temperatures up to 75 degrees Celsius in wet conditions, while THWN2 can withstand up to
90 degrees Celsius in both wet and dry location. Dahil dito, mas flexible at mas durable itong gamitin sa different types of electrical installation. The main difference between THHN and THWN is their resistance to water and temperature rating. Ang THHN or thermoplastic high heat resistant nylon coated ay mainly designed for dry location. Mataas ang heat resistance nito pero hindi ito primarily intended for wet environments. Samantala, ang THWN or thermoplastic heat and water resistant nylon coated ay water resistant, kaya pwede itong gamitin sa wet and damp location. Mas suitable siya for outdoor or areas na may moisture. In short, parehong heat resistant yung dalawa. Pero si THWN may additional water resistance compared to THHN. Sa electrical wires, may mga letters tayo na ginagamit para malaman kung anong klase ng wire ang ginagamit at kung saan ito safe gamitin. First is T, which stands for thermoplastic insulated cable. Ibig sabihin nito, yung wire ay may plastic insulation na nagsisilbing protection para hindi agad ma-expose ang kuryente. Next is H, which means heat-resistant wire. Ibig sabihin, kaya nitong makatiis ng normal na init without easily getting damaged. Then we have HH or high heat-resistant wire. Mas matibay ito compared sa H dahil designed ito para sa mas mataas na temperature, kaya ginagamit ito sa mas extreme conditions. Next is N, which stands for nylon coated. Ibig sabihin may additional nylon layer ang wire para mas maging durable at mas protektado laban sa damage. Lastly, W means water-resistant wire. Ibig sabihin, safe siyang gamitin sa areas na may moisture or possible exposure sa tubig. So, overall, these labels help us identify kung saan at paano dapat gamitin ang bawat wire para safe at reliable ang electrical installation. Ang photovoltaic wires ay specially designed na wires na ginagamit sa solar power systems. Ang main purpose nila is mag-carry ng electricity na galing sa solar panels papunta sa system or battery. One important feature nito is kaya nilang mag-perform very well kahit sa sobrang init at harsh environments. Meaning, kahit exposed sila sa sunlight for a long time or sa outdoor conditions, hindi sila easily nasisira. Ang insulation at outer sheet ng photovoltaic wires ay usually made of cross-linked polyethylene, XLPE or ethylene, propylene, rubber, or EPR. These materials are very strong and heat resistant, kaya nagbibigay sila ng extra protection sa wire laban sa init, UV rays, at other environmental factors. These materials are also called thermosetting polymers, which means once they are formed and hardened, hindi na sila natutunaw or bumabalik sa soft state kahit uminit pa. This makes the wire more durable and safe for long-term outdoor use. So, in simple terms, photovoltaic wires are special wires for solar systems that are built to withstand heat, sunlight, and harsh weather conditions for safe and reliable performance. Parts of PV wires. First is the flexible thin copper conductor. Ito yung core ng wire na dinadaluyan ng kuryente. Copper ang gamit dahil maganda ang conductivity tapos tinned. Ibig sabihin may manipis na coating of tin para maiwasan ang corrosion or kalawang. Flexible din siya kaya madaling i-install at hindi agad napuputol kahit baluktot. Next is the XLPE insulation. Ito yung inner protective layer na nakabalot sa conductor. Ang XLPE or cross-linked
polyethylene ay heat-resistant at very durable. Kaya pinoprotektahan nito ang wire laban sa electrical leakage, heat, at short circuit. Last is the XLPE outer sheet. Ito naman yung pinaka-outer layer ng wire. Same material pero mas makapal at designed para protektahan ang buong wire laban sa harsh environment tulad ng init ng araw, ulan, UV rays, at physical damage. This slide is about the American Wire Gauge or AWG system. Ito ang standard na ginagamit para malaman ang size o kapal ng electrical wires. Makikita natin sa slide ang iba't ibang wire sizes tulad ng number 14, number 12, number 10, number 8, number 6, at number 3 gauge. Sa AWG system, habang mas mababa ang gauge number, mas makapal ang wire, at habang mas makapal ang wire, mas mataas na current o kuryente ang kaya nitong dalhin. Halimbawa, ang number 14 AWG ay mas manipes kaysa ginagamit lang sa mas mababang load, habang ang number 6 or number 3 AWG ay mas makapal at ginagamit para sa mas malaking electrical loads. Makikita rin dito ang comparison ng iba't ibang wire thickness at actual appearance ng wires. Meron ding stranded at solid wires. Ang stranded wire ay flexible at madaling gamitin sa bending, habang ang solid wire naman ay mas matibay at common sa fixed installations. Mahalaga ang tamang pagpili ng wire gauge para maiwasan ang overheating, voltage drop, at electrical fire. Kaya ginagamit ang AWG bilang guide para masigurado ang safe at efficient na electrical system. This slide shows the NEC Table 310.15, which is ginagamit para malaman ang tamang ampacity or current carrying capacity ng electrical conductors or wires. Makikita natin dito na nakaklasify ang wires according to size, material, at temperature rating. Sa left side, makikita ang AWG or wire size. Habang lumalaki ang wire size, mas mataas na current ang kaya nitong dalhin. Meron ding classification para sa copper at aluminum conductors. Mas commonly used ang copper dahil mas maganda ang conductivity nito compared sa aluminum. Sa taas naman ng table, makikita ang different temperature ratings tulad ng 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius, at 90 degrees Celsius. Ibig sabihin nito ay hanggang anong temperature kayang i-handle ng insulation ng wire ng safe. Halimbawa, ang isang 10 AWG copper wire sa 75 degrees Celsius rating ay may corresponding ampacity na around 35 amperes. Ginagamit ito ng electricians at engineers para makapili ng tamang wire size at maiwasan ang overheating, short circuit, at sunog. Sa madaling salita, ang table na to ay mahalaga para masigurado ang safety at efficiency ng electrical installation. This slide shows the wire ampacity table. Ang ampacity ay tumutukoy sa maximum current o kuryente na kayang dalhin ng wire nang hindi ito nag-overheat. Makikita natin sa left side ang AWG or American Wire Gauge na ginagamit para malaman ang size ng wire. Habang mas mababa ang AWG number, mas malaki ang wire at mas mataas ang current na kaya nitong dalhin. Sa table din, makikita ang iba't ibang temperature ratings tulad ng 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius, at 90 degrees Celsius. Ang mga ratings na to ay depende sa klase ng insulation ng wire. Kapag mas mataas ang temperature rating, mas mataas din ang ampacity ng wire. Halimbawa, ang 12 AWG wire ay kayang magdala ng 20 amperes sa 60 degrees Celsius, 25 amperes sa 75 degrees Celsius, at 30 amperes naman sa 90 degrees Celsius.
Mahalaga ang paggamit ng tamang wire ampacity para maiwasan ang overheating, damage sa kagamitan, at electrical fire. Kaya ginagamit ang table na to bilang guide ng electricians at engineers sa tamang pagpili ng wire size para sa safe at efficient na electrical installation. This table is about the NEC table used for wire ampacity adjustment and temperature correction in electrical installation. This table is used when the ambient temperature is higher or lower than the standard 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. Since the temperature of the surroundings affects the heat of the conductor, the allowable ampacity of the wire must be corrected using the corresponding correction factor. Kapag mas mainit ang paligid, mas bumababa ang allowable current capacity ng wire dahil mas mabilis itong uminit. For example, if a 90 degrees Celsius rated conductor operates in a 40 degrees Celsius ambient temperature, the correction factor is 0.91. If the original ampacity is 100 amperes, it will be multiplied by 0.91, resulting in an adjusted ampacity of 91 amperes only. This ensures that the conductor will not overheat during operation. This table naman applies to conduits or cables exposed to direct sunlight, especially those installed on rooftops. Rooftop installations absorb more heat from the sun, causing the temperature around the conduit to rise significantly. Because of this, an additional temperature value called a temperature adder is included in the computation. Halimbawa, kapag ang conduit ay very close o dikit sa bubong, may additional 33 degrees Celsius o 60 degrees Fahrenheit na idinadagdag sa ambient temperature. As the distance of the conduit from the roof increases, the temperature adder decreases because there is better airflow and less heat exposure. Overall, these tables are important in electrical design because they help engineers and electricians determine the safe ampacity of conductors, prevent overheating, and ensure compliance with NEC safety standards. Dito naman, ipinapakita ang adjustment factors para sa higit sa 3 current carrying conductors sa isang conduit o raceway. Habang dumarami kasi ang conductors, mas tumataas ang init sa loob, kaya kailangan i-degrade o bawasan ang ampacity ng wire para maiwasan ang overheating. Halimbawa, kapag 4 hanggang 6 conductors ay 80% na lang na ampacity ang pwedeng gamitin, habang 7 hanggang 9 conductors naman ay 70%. Ibig sabihin, habang mas marami ang conductors, mas bumababa ang allowable current capacity ng wire. Mahalaga ang table na to sa tamang conductor sizing upang mapanatili ang safety at maiwasan ang electrical hazards. Sa AWG cross-sectional area in cm naman, makikita ang iba't ibang sukat ng wire at ang corresponding cross-sectional area nito. Ginagamit ito upang malaman kung gaano kalaki ang wire at kung gaano karaming current ang kaya nitong dalhin. Tandaan na habang mas mababa ang AWG number, mas malaki ang wire at mas mataas ang current capacity nito. Kasama rin sa table ang weight at overall diameter ng wire. Mahalaga ito sa pagpili ng tamang sukat ng conductor upang maiwasan ang overheating, voltage drop, at power loss sa electrical system. Sa table naman ito, ipinapakita ang standard ampere ratings para sa fuses at inverse time circuit breakers. Dito makikita ang mga standard breaker sizes tulad ng 15, 20, 30, 60 amperes at iba pa. Hindi kasi basta-bastang pumipili ng breaker rating. Dapat ay standard sizes lamang ang ginagamit ayon sa electrical code. Halimbawa, kung ang computed load ay 47 amperes,
Ang susunod na standard breaker na gagamitin ay 50 amperes dahil ito ang available na standard size. Mahalaga ang table na ito upang masigurong safe, standardized at maayos ang protection ng electrical system laban sa overload at short circuit. The following are the steps in photovoltaic system conductor sizing. Step 1 is to look for the ICC rating of PV cell. Step 2 is to multiply by two safety factors, the irradiance and the continuous duty. Step 3 is to refer on table 310.15, B16 for the size of the wire. Step 4 is to refer on table 310.15, B2A for opacity correction due to ambient temperature more than 30 degrees. 5. Refer on table 310.15, B3C for ambient temperature adjustment due to a conduit of wire distance from the roof. Step 6 is to refer on table 310.15, B3A for adjustment due to more than 3 wires inside the conduit. Step 7 is to find the adjustment due to voltage drop. And step 8 is the value obtained in the last step will be the basis for the size of the wire to be used in the PV system. Step 4, 5, 6 is necessary if it depends on the problem. Sa paghanap ng tamang wire sa isang grid-tied photovoltaic system na may tatlong solar panels na naka-series connection, mahalagang alamin muna ang maximum current na kayang dumaloy sa system upang maging ligtas at maiwasan ng overheating ng wire. Step 1 is hanapin ang short circuit current or ISC ng solar panel. Ayon sa specification ng solar panel, ang ISC is equals to 9.75 amperes. Dahil series connection ang tatlong panels, ang current sa series circuit ay manatiling pareho, kaya 9.75 amperes pa rin. Step 2 is to apply yung dalawang safety factors natin, which is the irradiance factor and the continuous duty factor. Ang irradiance factor is equals to 125% or 1.25. Ginagamit ito dahil maaaring tumaas ang current kapag mas malakas ang sikat ng araw kaysa sa normal condition. Ang continuous duty factor naman is 125% din or 1.25. Dahil tuloy-tuloy ang operation ng solar system ng mahigit 3 oras, ituturing itong continuous load. Kaya ang bagong current natin ay IPV new is equals to 9.75 times 1.25 times 1.25 is equals to 15.23 amperes. Step 3. I-refer ang computed current sa table 310.15 B16 upang malaman ang tamang wire size at opacity. Batay sa table, ang number 14 AWG THHN copper wire ay may opacity na 25 amperes. Mas mataas ito kaysa computed current na 15.23 amperes, kaya technically, pasado ito. Ngunit sa actual PV installation, hindi recommended ang number 14 AWG dahil maliit ito para sa solar applications at mas madaling magkaroon ng voltage drop at heating lalo na sa outdoor conditions. Kaya mas magandang gamitin ang number 12 AWG THHN copper wire na may opacity na 30 amperes. Mas safe ito, mas durable at mas common na best practice sa photovoltaic system. Step 4. Mag-apply ng opacity correction dahil sa ambient temperature. Sa Pilipinas, ang ambient temperature ay maaaring umabot ng humigit kumulang 37 degrees Celsius. Kaya mataas ang temperature. Bumababa ang kakayahan ng wire na magdala ng current dahil umiinit din ang conductor. Kaya gumagamit tayo ng correction factor mula sa table 310.15 B2A. Para sa 37 degrees Celsius, ang correction factor ay 0.91. Kaya ang correct capacity ng number 12 THHN wire ay 30 times 0.91 is equals to 27 amperes. Ang ibig sabihin, kahit mainit ang ambient temperature sa Pilipinas, ang number 12 THHN wire ay kaya pa rin magdala ng 27 amperes dahil ang required current lang ng PV system ay 15.23 amperes. Step 5. Mag-apply ng ambient temperature adjustment dahil sa distance ng wire mula sa bubong. Sa actual installation ng solar photovoltaic system, uminit ang bubong dahil sa direktang sikat ng araw. Kapag ang conduit o wire ay masyadong malapit sa roof,
nadadagdagan ang temperature na na-experience ng wire. Dahil dito, kailangan ulit mag-correct ng ampacity. Para sa wire na nasa 1/2 inch above roof, may additional temperature other na 22 degrees Celsius. Kung ang ambient temperature ng Pilipinas ay 37 degrees Celsius, ang total effective temperature ay magiging 37 degrees Celsius plus 22 degrees Celsius is equals to 59 degrees Celsius. Ayon sa table 310.15 B2A, ang correction factor para sa 59 degrees Celsius ay 0.71. Naunang corrected ampacity ng number 12 THHN wire ay 27 amperes. Kaya ang bagong corrected ampacity ay 27 times 0.71 is equals to 19.17 amperes. Ibig sabihin, dahil sa init mula sa bubong, ang effective ampacity ng wire ay bumaba sa 19.17 amperes. Ngayon, ikumpara ito sa required PV current. 19.17 amperes is greater than 15.23 amperes. Kaya pasado pa rin ang napiling number 12 AWG THHN wire at safe itong gamitin para sa system. Step 6, conduit field adjustment. Karaniwan kapag maraming current carrying conductors sa loob ng conduit, kailangan mag-apply ng additional derating dahil naiipon ang init sa loob ng conduit. Ngunit sa system na ito, dalawa lamang ang wires sa conduit, kaya hindi na kailangan ng adjustment factor. Ibig sabihin, maaaring i-bypass o laktawan ng step na ito. Step 7 is adjustment due to voltage drop. Sa photovoltaic system, mahalagang mababa ang voltage drop upang hindi masayang ang generated power. Ang recommended standard ay 3%. Ang voltage drop ay naapektuhan ng haba ng wire, laki ng wire, current ng system, at resistance ng conductor. Kapag masyadong maliit ang wire o masyadong mababa ang distance, tataas ang voltage drop at bababa ang efficiency ng solar system. Dahil number 12 AWG ang kapiling wire at mababa lamang ang current ng system, malaki ang posibilidad na pasado ito sa 3% voltage drop requirement, lalo na kung hindi naman sobrang haba ng wire. Step 7. Adjustment due to voltage drop. Sa solar PV system, mahalagang mababa ang voltage drop upang mas efficient ng pagdaloy ng kuryente mula sa solar panels papunta sa inverters. Ang standard recommended ay 3%. Ginagamit ang formula na VD is equals to 2IR, kung saan ang VD is voltage drop, I is the current, R is the resistance ng wire, at ang resistance ay R is equals to K L all over A, kung saan K ang resistivity constant ng copper, L ang haba ng wire, at A ang cross-sectional area ng wire. Sa computation, ang VD natin is equals to 0.92 volts. Ang nakuha ng voltage drop. Upang malaman ang percent voltage drop, i-divide lang natin siya sa 32.26 at i-multiply sa 100. That is 2.85%. Dahil sa 2.85%, mas mababa ang allowable limit na 3%. Technically, pasado pa rin ang number 12 AWG THHN wire at maaari itong gamitin sa system. Gayunpaman, medyo malapit na ito sa 3% limit. Kapag bumaba pa ang wire distance o nadagdagan ang load sa future, maaaring lumagpas na ang voltage drop sa recommended value. Kaya, mas magandang option ang paggamit ng number 10 AWG THHN copper wire. Mas makapal ito, mas mababang resistance, mas maliit ang voltage drop, mas malamig ang operation, at mas may allowance para sa future expansion. Mas reliable din siya para sa long-term use. Kapag ang computed voltage drop ay lumagpas sa allowable limit na 3%, halimbawa naging 5% siya, kailangan gumawa ng adjustment sa wire size upang bumaba ang voltage drop at maging mas efficient ang system. Sa ganitong situation, ang rule ay mag-select ng isang mas malaking wire size kaysa sa initially selected wire. Halimbawa, kung ang unang napiling wire ay number 12 THHN, mag-adjust pataas at gagamit muna ng number 10 THHN. Mas makapal ang number 10 wire kaya mas mababa ang resistance nito. Dahil mababa ang resistance, mas maliit din ang voltage drop.
Gamit ang formula na VD is equals to 2IR at R is equals to K L all over A, ang computation ay VD is equals to 0.058 volts. Pagkatapos kunin ang percent voltage drop, magiging 0.88% ito. Ang result ay napakababa nito kumpara sa maximum allowable na 3%, kaya pasado na pasado ang wire size. Next, for the inverter sizing, ang inverter sizing, ang power rating niya ay approximately equal to the power rating of the solar arrays. Maybe a bit greater, around 10% to 20%. Kaya, yung solar systems na nag-rate ng 2,000 watts, kailangan mo ng inverter na aabot ng 2,000 watts. Ang inverter that is way below the power rating of a solar arrays cannot maximize the power that the solar system are capable of. And an inverter that is way above the power rating of solar arrays will have a noticeable drop in efficiency. It's in our example, which is rated at around 900 watts. 900 times 1.1 is equals to 990. Use 1 kilowatts grid in the inverter. First thing to consider in sizing a circuit breaker for photovoltaic system is the ruling in PEC, which states that PV circuit current is continuous thereby the minimum OCPD rating is 125% or 1.25 of the maximum current. Yan ay ayon sa PEC 2017. Therefore, in reference to the previous problem in conductor sizing, on the DC side, the maximum current is 15.23 amperes. Mumultiply natin siya sa 125%, magiging 19.04. Ngayon, ang gagamitin natin ay 20 amperes circuit breaker sa DC side. Pagdating naman sa AC side, since the inverter rating is 1 kilowatts, dividing this by 220 volts, the current will be 4.5 amperes. Multiply by 125%, that is 5.625 amperes. Kaya ang gagamitin natin sa AC side ay 6 amperes circuit breaker, OCPD. Ang Philippines ay matatagpuan sa taas ng equator, kaya kabilang tayo sa Northern Hemisphere. Dahil dito, ang recommended na direction ng solar panels ay nakaharap sa south o timog para makakuha ng pinakamaraming sikat ng araw. Bakit south? Kasi ang galaw ng nakikita natin ay kadalasang dumadaan sa southern part ng kalangitan. Ibig sabihin kapag ang solar panel ay nakaharap sa south, mas diretsyon nitong nasasagap ang sunlight mula umaga hanggang hapon. Kapag hindi tama ang orientation, halimbawa nakaharap sa north, east, or west, nababawasan ang oras at intensity ng araw na matatanggap ng panel, kaya bababa rin ang power output at efficiency ng system. Halimbawa, kung ang solar panel ay nakaharap sa east, mas mataas lang ang production sa umaga pero mahina sa pagsapit ng hapon. Kapag west naman, mas malakas sa hapon pero kulang sa umaga. Pero kung south facing, mas balance at mas mataas ang kabuuang energy production sa isang araw. Kaya sa pag-install ng solar power system, isa sa pinakamahalagang consideration ay ang tamang orientation ng panel. Bukod sa direction, mahalaga rin ang tilt angle o pagkakakiling ng solar panel. Sa Pilipinas, recommended ang tilt ng mga 12 degrees hanggang 14 degrees. Ang dahilan nito ay konektado sa latitude ng bansa. Ang latitude ng Pilipinas ay humigit kumulang nasa 5 degrees hanggang 20 degrees north ng equator. Kaya ang ideal tilt angle ay halos kapareho ng latitude upang mas maging perpendicular o diretso ang pagtama ng sunlight sa panel. Kapag mas diretso ang tama ng araw, mas maraming solar energy ang nako-convert into electricity. Kapag sobrang flat naman ng panel, maaaring hindi optimal ang pagtanggap ng sunlight, lalo na kapag mababa ang posisyon ng araw sa ibang oras ng taon. Maaari nitong maipon
maaari nito maipon ang tubig at alikabok sa panel na makakabawas sa efficiency. Kapag sobra naman ang tilt, maaari hindi rin tama ang angle ng pagtatanggap ng sunlight, kaya bababa ang output ito. Kaya ang 12 degrees hanggang 14 degrees ay magandang balance para sa klima at lokasyon ng Pilipinas. May isa pang advantage ang tamang tilt angle. Nakakatulong ito sa self-cleaning na solar panel. Kapag umuulan, mas madaling dumudulas pababa ang tubig kasama ang alikabok at dumi. Dahil dito, mas malinis at ang panel at mas efficient ang operation nito. Tandaan na kahit maliit na dumi o shadow ay maaaring makapekto sa performance ng solar panels. Mahalaga rin maintindihan ng efficiency ng solar panel ay hindi lang nakadepende sa kalidad ng panel mismo. Kahit high quality ang panel, kung mali naman ang direction at tilt, hindi pa rin ito maaabot ang maximum power output. Kaya sa actual installation, sinusukat ng mabuti ng mga installer ang orientation at angle bago ikabit ang mounting structures. Now, we will learn how to compute the consumption of monthly kilowatt-hour usage at kung paano ito ginagamit sa pag-compute ng zero bill or solar power system sizing. Unahin natin yung given data. Monthly average consumption natin is 300 kilowatt per month. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng isang buwan, ang bahay or establishment ay gumagamit ng kabuoang 300 kilowatt-hour na electrical energy. Ang unit na kilowatt-hour or kWh ay sukatan ng konsumo ng kuryente. Halimbawa, kapag gumagamit tayo ng appliances na may power na 1 kilowatt sa loob ng isang oras, ang magagamit itong energy ay 1 kilowatt-hour. Para makuha naman ang average na konsumo bawat araw, hahatiin natin ang monthly consumption sa bilang ng araw sa isang buwan. Karaniwan, ginagamit natin ang 30 days. So, ganito yung computation niya. Yung 300 kilowatt-hour, didivide natin sa 30 days is equals to 10 kilowatt-hour per day. So, ang sagot ay 10 kilowatt-hour per day. Ibig sabihin, sa isang araw, umaabot ng 10 kilowatt-hour ang konsumo ng bahay. Ngayon, minsan, mas ginagamit sa solar computation ang unit na watt-hour or WH. Kaya, kino-convert natin ito, 1 kilowatt-hour is equals to 1,000 watt-hour. Ngayon, yung 10 kilowatt-hour per day ay multiply natin sa 1,000 equals to 10,000 watt-hour per day. So, final answer ay 10,000 watt-hour per day. Ang ibig sabihin nito, kailangan ang system natin ay makapag-produce ng humigit kumulang 10,000 watt-hour ng energy araw-araw upang matugunan ang pang-araw-araw na konsumo ng bahay. Ngayon, bakit ito importante sa zero bill computation? Ang concept ng zero bill ay gusto nating pantayan o i-offer ng solar power system ang konsumo ng bahay mula sa electric utility. Kapag ang solar system ay nakakagawa ng parehong amount ng energy na ginagamit ng bahay, bababa ng malaki ang electric bill at maaaring maging halos zero ang babayaran, lalo na kung naka-grid tie system. Kaya mahalagang malaman muna ang daily energy consumption bago mag-design ng solar system. Ito ang magiging basehan kung ilang solar panels ang kailangan at kung gaano kalaking inverter ang gagamitin. At kung ilang baterya ang kakailanganin kung may battery storage. Halimbawa, yung bahay, nangangailangan ng 10,000 watt-hour per day. Dapat ang solar panels ay kailangan makapag-produce ng ganitong amount ng energy araw-araw. Pero sa actual design, diadagdagan pa ito ng allowance dahil may system losses tulad ng init ng panahon, efficiency loss, inverter losses, alikabok sa panel or dust, at weather conditions. Kaya sa totoong setup, hindi eksaktong 10,000 watt-hour lang ang target production. Mas mataas ng kaunti para sigurado sapat ang supply. Sa madaling salita, ito yung proseso niya. Kunin ang monthly consumption sa electric bill, hatiin sa 30 days para makuha ang daily kilowatt-hour usage, i-convert sa watt-hours, at gamitin ito bilang basis sa pag-compute ng solar system para ma-achieve ang zero bill. Kaya sa example natin, yung monthly usage is 300 kWh, daily usage is 10 kWh per day, equivalent to 10,000 Wh per day.
Kanina, nakuha natin na yung bahay ay gumagamit ng 10 kilowatt-hour per day o katubas na 10,000 watt-hour per day. Ito ang energy na kailangang ma-produce ng solar system araw-araw. Ang susunod natin kailangan gawin ay tinatawag na peak sun hours. Ang peak sun hours or PSH ay tumutukoy sa average na bilang ng oras kada araw na pinakamalakas ang sikat ng araw at kaya magbigay ng full solar output ang panel. Sa example, peak sun hours is equals to 5 hours per day. Ibig sabihin, ina-assume natin na ang solar panel ay nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw sa loob ng 3 hours kada araw. Ito ay karaniwan sa Philippines. Ngayon, para makuha naman ang required solar array rating, hatiin natin ang daily energy requirements sa peak sun hours. Ang computation nito is 10,000 watt-hour per day divided by 5 hours per day is equals to 2,000 watts. Ibig sabihin, kailangan natin ng solar array na may capacity na 2,000 watts upang makapag-produce ng 10,000 watt-hour kada araw sa loob ng 5 peak sun hours. Pero sa actual setup, hindi sapat na eksaktong 2,000 watt lang ang kailangan. Bakit? Dahil may mga power losses sa system, katulad ng nasabi ko kanina. Kaya, magdadagdag tayo ng allowance o safety factor upang masigurado na maabot pa rin natin ang target energy production. Sa example natin, gumamit tayo ng 110% o 1.1 multiplier. Ganito ang computation, 2,000 watts times 1.1 is equals to 2,200 watts. So, ang adjusted solar energy or solar array requirement ay 2,200 watts. Ito ang recommended total solar capacity para masiguradong halos zero bill pa rin kahit may system losses. Ngayon, para malaman naman natin kung ilang solar panels ang kailangan hatiin natin ang total requirement watts sa wattage ng isang solar panel. Halimbawa, bawat solar panel ay mayroon 300 watts. Computation natin is 2,200 watts. I-divide natin sa 300 watts per panel is equals to 7.33 panels. Pero hindi naman pwedeng gumamit ng 7.33 or may 0.33. So, kailangan gagawin na natin siyang 8 panels. Kailangan naka-whole number tayo.